Si Police Major Philip Ines on the line. Magandang umaga po sa inyo, spokesperson ng Manila Police District. Major? Yes, Sir Gal, isang mapagpala at kalmadong umaga sa inyo. Ganun din sa mga nakatugay at nakikinig sa inyong programa ngayon. Okay. Major, may lalapit lang kami, no? Meron kasing lumapit sa amin na rider and then nagkaroon lang siguro ng conflict with a certain bus sa lansangan. And then umabot sa punto na nung nagsialisan na yung dalawa, yung rider at yung bus, bigla na lang daw hinampas sa ulo yung sinasabing rider. Ngayon naman nagpa-blatter sa barangay but yung mga tauhan daw ninyo na nilapitan niya doon sa may welcome rotonda, hindi daw siya tuluyan na tulungan. Pero ang concern namin, sir, is siguro makapagtulong din as well for possible investigation dito doon sa sinasabing paghahampas. Ano po nga magagawa ng inyong tanggapan dito? Or kung may additional pa kayong detalye? Nakausap ko mismo yung hepe ng investigation section ng Sampaloc Police Station. Bukan nga, nag-report itong ating biktima na si Sir Marvin. At gusto ko rin paalam sa inyo na nag-conduct tayo ng backtracking doon sa sinasabi nilang lugar kung saan ito yung kahabaan ng Espanya, papunta ito ng Quezon City. At yung rotonda, hindi na po natin sakop yun. Sakop na po ito ng Quezon City. Okay. At gusto ko rin pong ipabatid na dahil dun sa effort ng ating mga police natin na pinag-reportan ni Sir Marvin, na-identify po natin yung plate number ng bus, yung location ng bus, at yung mismong may-ari po. At ganun din po doon, connection pa rin po dyan. Nung nakausap po ng ating investigador, ito mismo may-ari ng bus, tinawagan niya po itong dalawa kasi wala na po ito dito sa garayan ng kanilang bus terminal at sa biyahe. At nakausap po itong driver at saka yung conductor at pinagalitan nga po nitong may-ari nung nalaman na meron pong nagre-reklamo tungkol dito. Ngayon po, Sir Carl, ito pong we advise yung si Marvin, hinihintay po siya ng Sampaloc Police Station dito para kung meron po siyang reklamo, ay matulungan po siya tungkol dito sa kanyang concern. Okay, Major, matanong ko lang, sino at ano ang pangalan nitong driver na ito? Kasi yun nung more or less na hinahanap ni Marvin noon pa. Yes, Sir Carl, ganito na lang po. Meron na po tayo kompletong detalye niya, kaya lang hindi po natin pwedeng maibigay on air, pero po kompleto po tayo dyan. Ang mahalaga po niyan, Sir Carl, magtulungan po ng mga pulis natin itong si Marvin, na ma-identify natin mismo yung driver. Kasi nakausap na po natin mismo. At kailangan lang po talaga magpunta siya doon sa Sampaloc Police Station para mag-file po siya ng formal complaint. At din po natin na, Sir Carl, na nagpa-medical po itong ating biktima. At based nga po doon sa kanyang medical ay wala pong external injuries. Ganun pa man po, hindi po tumigil yung mga police natin. Naganap po tayo ng mga CCTV footages along Espanya heading towards Quezon City, kung saan nga po na-identify natin itong bus at napuntahan po natin yung location niya dito po sa Quezon City. Ang kailangan lang po, personal siyang pumunta dito sa impila ng Sampaloc Police Station para magsampa po ng kaukulang reklamo. Okay. Sige, sir, I think more or less na at least nagawa niyo yung investigation, which is good on the part of the police as well para makuha mga detalye. So, sir, asahan namin yung district ninyo, yung Manila Police, na makapag-agawa ng aksyon kaagad tungkol sa sumbong nito. So maraming salamat po, Major, sa pagtanggap ng aming tawag and we'll talk to the complainant as well para mapadala dun sa station. Yes, Sir Carl, makakaasa kayo doon sa ating kagyat na action dyan at nakita naman natin na gumawa tayo agad ng effort dyan at na-locate nga natin itong kanyang pinag-ahanap. At kailangan lang talaga dito yung personal niya ritong appearance para mag-lodge siya ng formal complaint. Okay. Muli, maraming salamat sa inyo sa pagbibigay ng pagkakataon. Okay, maraming salamat, Major. Okay.